Guys, nandito ako sa isa kong client. Bali, ano po ito? Yung naglilinis ako ng swimming pool dito. So, isa sa mga kliyente ko po ito. Tapos, halos 15 days ko na rin siyang hindi napupuntahan. So, titingnan ko kung ano ng itsura na ito. So, ito na po yung swimming pool na naglilinisan ko, guys. Lumag po siya. So, yan ang itsura ng swimming pool kapag hindi siya naaalagaan. So, ngayon, paandarin po muna natin para lumambot yung mga ganun. So, ang next step na gagawin po natin ay iti-test kit po natin yan. So, ito po yung test kit natin. So, kailangan natin kunin yung test kit niya. So, ito yung ano. So, kuha lang tayong tubig. So, dapat tumama yan dun sa may pinakaguhit. Yan. Tapos, check natin yung pH level. So, ito po yung pH level. So, magpagilang po tayo ng 1, 2, 3, 4. Tapos chlorine po 1, 2, 3, 4. So ito na po yung test kit, no. Yung pagkalagay po ng solution, i-alugin lang po natin yan. So kung titingnan po ninyo, itong chlorine level niya is wala na. Wala nang kulay. Ayan. Kung titingnan po ninyo, wala na pong laman yung chlorine. Pero yung pH level po niya ay nasa ano po siya, nasa ideal. May sa ideal, dito siya. Yan. Nakita niyo po, nasa ideal pa rin yung. So, tandaan lang po natin yung pH level, kailangan nasa ideal po palagi. So, hindi po dapat susobra, hindi po dapat kukulangin para maging maayos po at maging maganda yung takbo ng chemicals ninyo. So guys, yung next na gagawin natin ngayon ay ang pagbabrush. So ito po yung gagamitin po natin. So siyempre, kailangan din natin ng telescopic. So ang tawag pagkakabit lang, ganyan lang po yan. Ayan. Tapos start na po tayong mag-brush. So check nyo po yung mabrushin natin.
So ito na po yung brush ko. Medyo wala na yung kulay green. So, yun na nga po. Pagkatapos nating ma-brush, babacuumin naman po natin yung ilalim. So, para umano naman po siya, matanggal din yung mga lumot-lumot sa ilalim. So, mga sir, ma'am, no? So, meron po akong ituturong tips, no? About sa pag-vacuum. Kung makikita po ninyo rito, ayan, sobrang hina ng buga ng ng returns. So expected po na mahina rin yung vacuum ng ninyo, ng yung vacuum po ninyo, mahina yung higo po niyan. So kung titingnan po ninyo yung ayan yung filter. So mataas po yung ng filter. Yung pressure niya, hindi na siya masyadong makagalaw ng ayos. So, ang gagawin po natin, babacuumin po natin yung mga lumot na hindi po dumadaan sa filter. So, kapag meron po yung mga barrel flow, tulad nito, yan, lipat lang po natin yan sa waste. So, ito po yung waste. Ito po. So, top po muna natin yung filter, tapos, directly set up natin sa waste. Ayan. Ayan. Dapat nakaganyan po yung po ninyo, yung barrel flow po ninyo para hindi po siya dadaan ng filter. So, suggestion ko po, dapat naka-ready na yung vacuum ninyo. Po siya, nakasalpak na po siya para pagbukas po natin ng pump, diretso na po yung pagbabacuum kasi mabilis din po yung pagbabawas ng tubig po niyan dahil hindi po siya dumadaan sa filter. So, ayun na po. So, yan, nakaset up na siya. Sobrang lakas. So guys, tapos na akong mag-vacuum. So ito na po yung itsura ng ayan. Medyo parang medyo tumigas na kasi yung yung lumot, kaya ganyan yung itsura. So ang gagawin po natin naman ngayon, bali i-anoin na lang po natin, palalambutin naman na po natin ng chemical. So lalagyan po natin ng chlorine, so mga 1 kilong chlorine, tapos babrushin po natin. So papakita ko pa rin po kung paano gagawin. So ito po yung chlorine na ilalagay ko po ngayon. So sa mga nagtatanong po kung anong klaseng chlorine po ito po yung super chlor. So ibubudbud ko po yan dyan lahat. Sa dalawa kasing klase yung chlorine, yung super chlor, yun tinatawag na 90% saka yung 70%. So kapag po kayo ng chlorine, so nag-test kit po tayo kanina at maayos naman po yung yung
acid. So ang kailangan po natin ngayon ay yung 70%. So panoorin nyo na lang po. Ayan. So ayun na po, tapos na po tayo maglagay ng chlorine. So ang gagawin ko naman po ngayon ay magbabrush naman po. So ito na po. Kung kanina nakita po ninyo nagbrush po ako sa mga gilid. So ngayon naman po, ang ibabrushin po natin ay yung ilalim. Pagkatapos po natin mag-vacuum, tapos naglagay na rin po ng chlorine, babrushin na po natin para mas lalong matunaw yung chlorine, saka mas kumintab yung mga tiles. So guys, ito na yung bringas ko, kalahati pa lang yan. So ito yung yung nabrush ko na. So medyo cloudy na. So nakikita niyo po doon, medyo medyo green pa. So doon naman ako mag-brush. Ayan. Itong area na to. So guys, ito na yung itsura ng ng na-brush. Ulit. So yan na po. So cloudy na po siya. So yun na po, bali na po siya, cloudy na po yung itsura niya. So kailangan na natin siyang paandarin na matagal. So okay na po yan, lilinaw na po siya. Pero tulad nga po ng sabi ko, hindi lang water treatment yung kailangan natin matutunan, pati rin yung filtration system. So tingnan natin yung filtration system. So ito nga po, yung sinasabi ko nga po sa inyo, kapag nagkulay gatas na yung tubig ng pool ninyo, pero ang filtration system ninyo is mataas. So dapat nasa 10 lang yan, below. So hindi bababa ng 10 to 8. So kapag ganyan kataas yung ninyo, yung pressure gauge, yun na nga po, pag mataas ang pressure gauge po ninyo, medyo mahihirapan po yung filter na palinawin ng gusto yung tubig ninyo. Pero gaganda naman po yan. Kaya lang yung consume ng time po niya is mahaba. So bago mapalinaw yan, 4 na oras hanggang 6 na oras. Unlike sa magandang filtration, halimbawa maayos yung pressure gauge, kaya niyang magpalinaw ng 1 oras lang. So maganda na yan. So pero dahil nga po, kulang ako sa oras at wala akong dalang tools.
So, babalikan ko po sa Sunday yan para malinisan. So, lilino naman po, pero ano naman po yan. Ang problema, madumi na yung filter. So, kailangan natin linisin yung filter next pagbalik po. So, abangan nyo po yung yung video ko kung paano po natin kung paano ko inaalagaan ang mga swimming pool. So, thank you po sa mga nanonood. Love you.